Noong unang panahon, isa ang Manila Metropolitan Theater sa mga pinakamarangyang gusali sa Maynila. Dito ginaganap ang mga engranding pagtatanghal, konsyerto at mga palabas na dinarayo ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ngunit habang lumilipas ang mga dekada, unti-unting nabalot ng katahimikan ang dating masiglang teatro. Ayon sa ilang kwento ng mga dating empleyado at gwardiya, may mga gabing tila hindi tuluyang natutulog ang lumang gusali. Isang gabi, may isang gwardyang naka-duty sa teatro. Gaya ng nakagawian, nilibot niya ang bawat bahagi ng gusali upang tiyaking walang taong naiwan sa loob. Tahimik ang buong teatro, walang tunog, walang tao. Tanging ang mahinang ugong ng hangin lamang ang maririnig mula sa mga lumang bintana. Habang naglalakad siya sa pangunahing bulwagan, napansin niyang tila may narinig siyang mahinang musika. Sa una ay inakala niyang nagmumula lamang ito sa kalye, ngunit habang lumalapit siya sa entablado, lalong lumilinaw ang tunog, parang may tumutugtog ng lumang piyesa sa isang piano. Huminto siya, nakinig, at doon niya napagtanto na ang tunog ay nanggagaling mismo sa loob ng teatro. Mabagal siyang naglakad patungo sa entablado. Ngunit pagdating niya roon, wala siyang nakita, walang musikero, walang instrumento. At higit sa lahat, wala dapat kuryente sa bahaging iyon ng gusali. Bigla na lamang tumigil ang musika, muling bumalik ang katahimikan. Ngunit habang siya ay papalayo, may narinig siyang isa pang tunog, palakpakan. Mahinang palakpakan mula sa mga upuang bakante. Hanggang sa tila na puno ng palakpakan ng buong bulwagan, sa takot, mabilis siyang lumabas ng teatro. Kinabukasan, ikinuwento niya ang nangyari sa kanyang mga kasamahan, ngunit ang nakakagulat, hindi siya ang unang nakaranas nito. Marami na pala sa mga dating gwardiya ang nagsabi na may mga gabing tila may pagtatanghal pa ring nagaganap sa loob ng lumang teatro kahit wala namang tao. At iyon pa lamang ang simula ng misteryong bumabalot sa gusaling ito. Matapos ang insidenteng iyon, pilit na kinalimutan ng gwardiya ang kanyang naranasan. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, mas marami pa siyang naririnig na kwento mula sa mga taong minsang nagtrabaho sa lumang teatro. Ayon sa isang matandang empleyado, may isang bahagi ng gusali na bihirang puntahan ng mga gwardiya kapag gabi. Ito ay ang lumang backstage area. Noong kasagsagan ng teatro, dito naghahanda ang mga artista bago sumabak sa kanilang pagtatanghal. Ngunit matapos ang maraming taon ng pagsasara at pagkasira ng gusali, naging madilim at tahimik na ang lugar. Isang gabi, isang maintenance worker ang naatasang magsuri ng ilang ilaw sa backstage. Bitbit ang kanyang flashlight. Dahan-dahan siyang naglakad sa makitid na pasilyo sa likod ng entablado. Habang sinusuri niya ang mga kable, may napansin siyang kakaiba. May narinig siyang tunog ng sapatos na tila sumasayaw sa kahoy na sahig. Parang isang mananayaw na nagsasanay ng kanyang mga hakbang. Sa una ay inakala niyang may ibang empleyado sa loob. Ngunit nang sundan niya ang tunog, lalo itong lumayo hanggang sa makarating siya sa mismong entablado. At doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya malilimutan. Sa gitna ng entablado ay may anyong tila isang babae. Nakasuot ito ng lumang kasuotan na parang ginagamit sa mga pagtatanghal noong unang panahon. Tahimik itong umiikot at sumasayaw sa ilalim ng maputlang liwanag na pumapasok mula sa kisame. Hindi makita ng lalaki ang mukha nito, ngunit malinaw niyang nakikita ang bawat galaw nito, mabagal, maingat, parang isang artistang gumaganap para sa isang madlang hindi nakikita. Sa loob ng ilang segundo, tila natigilan siya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita, ngunit nang itutok niya ang flashlight sa babae, bigla itong naglaho, walang tunog, walang bakas, at wala ring taong makikita sa buong entablado. Kinabukasan, agad siyang nagbitiw sa trabaho. Hindi na niya ipinaliwanag ng detalyado ang dahilan, ngunit bago siya umalis, sinabi niya sa kanyang mga kasamahan ang isang bagay na hanggang ngayon ay naaalala pa rin nila. May palabas pa ring nagaganap sa teatro na iyon, pero hindi na para sa mga buhay.
Mula noon, lalong dumami ang mga kwentong nagsasabing may mga artistang tila nananatili pa rin sa loob ng lumang gusali. Ngunit ang pinakanakakatakot na pangyayari ay naganap sa balcony section ng teatro. Isang lugar na matagal nang walang gumagamit. At isang lugar na sinasabing may misteryosong manonood na hindi kailanman umaalis. Maraming bahagi ng lumang teatro ang kinatatakutan ng mga empleyado, ngunit walang lugar na mas iniiwasan kaysa sa lumang balcony section. Noong kasagsagan ng teatro, ito ang bahagi kung saan nakaupo ang mga mayayamang manonood upang panoorin ang mga pagtatanghal sa ibaba. Ngunit matapos ang maraming taon, natabunan ito ng alikabok at katahimikan. Ayon sa mga gwardiya, may isang upuan sa pinakagitnang bahagi ng balcony na tila may kakaibang presensya. Hindi nila alam kung kailan nagsimula ang kwento, ngunit maraming tao ang nagsasabing may nakikita silang isang lalaking nakaupo roon kapag gabi. Tahimik lamang itong nakatingin sa entablado, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. At kapag sinubukan mo itong lapitan, bigla itong nawawala. Isang gabi, isang bagong gwardya ang naatasang magbantay sa ikalawang palapag ng teatro. Hindi siya naniniwala sa mga kwento ng kanyang mga kasamahan. Para sa kanya, mga alamat lamang ang lahat. Habang umiikot siya sa balcony area, napansin niya ang isang anino sa dulong bahagi ng hanay ng mga upuan. Nang itutok niya ang flashlight, nakita niya ang isang lalaking nakaupo. Nakasuot ito ng maitim na Amerikana na tila mula pa sa lumang panahon. Nakatitig lamang ito sa entablado. Hindi gumagalaw, hindi lumilingon. Inakala ng gwardya na may nakapasok na tao sa gusali, kaya dahan-dahan siyang lumapit. 1, 2, 3 hakbang. Habang papalapit siya, napansin niyang tila hindi normal ang lalaking iyon. Wala itong anumang reaksyon sa kanyang presensya. Nang nasa ilang metro na lamang siya, tinawag niya ito, "Sir." Walang sumagot. "Sir, sarado na po ang teatro." Tahimik pa rin, ngunit nang tuluyan na siyang makalapit at itutok ang flashlight sa mukha nito, nanlamig ang kanyang buong katawan. Walang mukha ang lalaking nakaupo. Tanging kadiliman lamang ang nasa ilalim ng sombrero nito. Sa takot, napaatras siya at sa isang iglap, biglang nawala ang nilalang. Parang usok na tinangay ng hangin, naiwan siyang mag-isa sa gitna ng madilim na balcony. Mula noon, hindi na niya muling binantayan ang bahaging iyon ng teatro. Ngunit hindi doon nagtapos ang misteryo dahil ayon sa ilang kwento, may isang silid sa ilalim ng entablado na matagal nang nakasara at sinasabing doon nagsimula ang lahat ng kababalaghan sa lumang teatro, isang silid na kahit ang matatandang empleyado ay ayaw pag-usapan. Ang isang lihim na matagal nang nakabaon sa ilalim ng gusali. Matapos ang insidente sa balcony, mas lalo pang naging usap-usapan sa mga empleyado ang mga misteryosong pangyayari sa lumang teatro. Ngunit sa lahat ng kwentong umiikot sa gusali, may isa na bihirang banggitin ng mga matatandang guwardiya. Ito ay ang kwento tungkol sa isang silid sa ilalim ng entablado. Ayon sa mga lumang tala, may isang bahagi ng teatro na matagal nang isinara sa publiko. Hindi ito makikita ng mga manonood, hindi rin ito bahagi ng karaniwang tour sa loob ng gusali. Nakatago ito sa ilalim mismo ng pangunahing entablado. Isang maliit na silid na may makapal na bakal na pinto, maraming taon nang hindi ito binubuksan. Isang gabi, 2 maintenance worker ang naatasang suriin ang lumang basement dahil sa ulat ng kakaibang mga tunog na nagmumula rito. Bit-bit ang kanilang flashlight, bumaba sila sa makitid na hagdang bato patungo sa ilalim ng teatro. Habang papalalim sila, lalong lumalamig ang hangin at kasabay nito ay ang kakaibang pakiramdam na para bang may nakatingin sa kanila mula sa kadiliman. Pagdating nila sa dulo ng hagdan, nakita nila ang lumang bakal na pinto. Kalawangin na ito at halos natatakpan ng alikabok. Ngunit may isang bagay na agad nilang napansin. Bahagyang nakabukas ang pinto, nagkatinginan ang dalawa. Sigurado silang sarado ito noong mga nakaraang inspeksyon. Dahan-dahan nilang itinulak ang pinto at kasabay ng pagtunog ng lumang bisagra,
ay bumungad sa kanila ang isang maliit na silid. Walang laman, walang kagamitan, walang kasangkapan. Ngunit sa gitna ng silid ay may isang lumang kahoy na upuan at sa ibabaw nito ay may isang kupas na maskara ng teatro. Tahimik silang tumingin sa paligid. Ngunit maya-maya lamang ay may narinig silang mahinang tunog, parang nagbubulungan. Napakahina, halos hindi marinig. Sa una ay inakala nilang nagmumula ito sa kabilang kwarto. Ngunit habang nakikinig sila, napagtanto nilang nanggagaling ito sa lahat ng direksyon. Parang 12 ng boses ang sabay-sabay na bumubulong sa dilim. Unti-unting lumakas ang mga ito, hanggang sa tila may mga taong nag-uusap sa paligid nila kahit wala naman silang nakikitang tao. Sa takot, mabilis silang tumakbo palabas ng silid. Ngunit bago sila makaakyat sa hagdan, may isang bagay na narinig ang isa sa kanila. Isang malinaw na tinig, isang bulong na tila nagmula mismo sa likuran niya. The show must go on. Paglingon niya, wala siyang nakitang kahit sino. Ngunit ang pinto ng silid ay unti-unting nagsasara ng kusa. Mula noon, hindi na muling bumaba ang dalawang manggagawa sa basement. At ilang linggo matapos ang pangyayari, tuluyan nang isinara ang lugar. Ngunit ayon sa ilang guwardiya, sa mga gabing tahimik ang buong teatro, may mga pagkakataong maririnig pa rin ang mahinang bulungan mula sa ilalim ng entablado. At kung minsan, tila may naghahandang magsimula ng isang palabas. Isang palabas para sa mga manunood na matagal nang wala sa mundong ito. Maraming taon na ang lumipas mula nang unang kumalat ang mga kwento tungkol sa lumang teatro ng Maynila. Ang mga ulat ng misteryosong musika, mga aninong sumasayaw sa entablado at ang lalaking walang mukha sa balcony ay naging bahagi na ng alamat ng gusali. Ngunit may isang pangyayari na hanggang ngayon ay itinuturing na pinakanakakatakot sa lahat. Nang magsimula ang malawakang restorasyon ng teatro, may isang pangkat ng mga manggagawa at inhinyero na naatasang magtrabaho hanggang gabi upang matapos ang kanilang proyekto. Bandang 12:00 ng hating gabi, habang abala ang karamihan sa kanilang trabaho, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng gusali, binalot ng kadiliman ng buong teatro. Kasunod nito ay ang katahimikan, ngunit ilang segundo lamang ang lumipas nang may marinig silang tunog mula sa entablado, palakpakan, mahina sa simula. Ngunit unti-unti itong lumakas hanggang sa tila na puno ng daan-daang manunood ang buong bulwagan. Nagkatinginan ng mga manggagawa. Alam nilang wala silang kasama sa loob ng teatro, ngunit malinaw nilang naririnig ang tunog ng isang masayang audience. Kasunod nito ay ang musika, isang lumang himig na tila nagmumula sa isang orkestra. At pagkatapos, bumukas ang malaking kurtina ng entablado ng kusa, dahan-dahan. Parang may isang palabas na magsisimula. Sa gitna ng entablado ay may nakita silang mga anino, mga anyong tila mga artista mula sa ibang panahon. May mga mananayaw, may mga musikero, at may mga taong tila nakayuko bilang pagbati sa kanilang mga manonood. Tahimik na napatayo ang lahat. Walang makapagsalita, walang makagalaw, parang nahipnotismo sila ng kakaibang eksenang nagaganap sa kanilang harapan. Pagkaraan ng ilang minuto, biglang sumiklab muli ang mga ilaw at sa isang iglap nawala ang lahat. Walang musika, walang anino, walang palakpakan. Ang natira lamang ay ang tahimik na teatro. Mula noon, walang sino man sa mga nakasaksi ang muling nagkwento ng detalyado tungkol sa gabing iyon. Ngunit may isang bagay na pare-pareho nilang sinabi. Sa loob ng ilang minuto, para bang bumalik sa dating buhay ang teatro. Parang muling nabuksan ng isang pinto patungo sa nakaraan. Hanggang ngayon, nananatiling isa ang lumang teatro sa mga pinakakahanga-hanga at pinakamakasaysayang gusali sa Maynila. At bagamat walang matibay na ebidensyang nagpapatunay sa mga kwentong ito, patuloy pa rin silang ikinukuwento ng mga taong minsang nakarinig ng musika sa gitna ng katahimikan. Marahil, alamat lamang ang lahat o marahil, sa tuwing sumasapit ang hating gabi at tahimik na ang buong lungsod, may isang pagtatanghal pa ring nagaganap sa loob ng lumang teatro. Isang pagtatanghal
para sa mga artistang ayaw iwan ang entabladong minsan nilang minahal at isang pagtatanghal na tanging ang dilim lamang ang nakasasaksi. Kung sakaling mapadpad ka sa lumang teatro ng Maynila sa kalaliman ng gabi at makarinig ng mahinang palakpakan mula sa bakanteng upuan, tatapusin mo ba ang palabas? O tatakbo ka bago bumukas ang kurtina?